o ng hustisya dahil sa mga taong ikaw ay inapi, sinaktan, tinanggalan ng ministry, ng gawain ng Panginoon, at ikaw ngayon ay nagsasuffer. Nais mo sanang gumanti, subalit ikaw ay nakakaunawa sa salita ng Diyos na hindi ka kailangang gumanti at ang Diyos ang siyang gaganti para sa iyo. Marahil ikaw to at kabilang ka sa mga ito, subalit sa umaga ito, nais kitang encourage at palakasin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na pagbibigay ng kasagutan sa ating mga katanungan, how to obtain justice from God. Paano po natin matatamo ang katarungan o ang hustisya mula sa Diyos? Bago po nating tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay sama-samang umawit at sumamba sa ating Diyos na pamagatay, di ka nagkulang. Kasama ko dito ang aking mga anak at ang aking asawa. Siya ang magpapaawit at siya po ang hawak ng microphone. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, nakinakatapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapos
pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon kumahal. Panginoon, naging nakatapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang kapustahan pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, aming Diyos Ama, sa iyong dakilang pagmamahal mo sa amin. Ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesukristo. Siya ay ipinako sa krus, namatay alang-alang sa amin at siya'y muling nabuhay. At ngayon ay kinikilala po namin ang aming Diyos ay buhay at kasama ka namin ngayon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin. Salamat, hindi ka nagkukulang sa amin. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay, ay nandyan ka, umaalalay, nagbibigay sa amin ng lakas, kapayapaan at tagumpay sa aming buhay. Salamat sa iyong biyaya. Sa oras nito, kami po ay magbulay-bulay na iyong salita. Dalayan ko ang iyong lingkod, ang iyong kasihan, na iyong Santong Espiritu, at pagkalooban niyo ko ng karunungan, kaalaman, upang may bahagi ko ng buong lakas ang iyong salita. Dalayan ko ang lahat ng manakikinig ay niyo pong buksan kanilang puso't isipan at kanilang maunawa ng salita mo, lalo na sa mga taong naghahanap ng hustisya, ng katarungan sa kanilang buhay, sa mga ginawa sa kanila na hindi maganda. Dalayan ko na sila po'y ma-encourage sa mensahe nito at ma-bless po sila. At sa lahat nito ay binibigay namin sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po ang aming dalangin. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Muli, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa oras na ito. At 2 linggo na hindi po tayo live streaming. At ngayon ay nagbabalik po ako sapagkat ang Diyos ay patuloy nangungusap sa akin na nais ko na po sanang tumigil, huminto na sa pagpapastor, sa pangangaral salita ng Diyos. Subalit, ang lakas po ng conviction ng Diyos
at pangungusap ng Diyos sa akin. Maraming mga tao na nagtatanong, bakit wala kang live streaming nung Sunday? At nakikinig pa naman kami at sumusunod kami ng mga mensahe mo ng mga lesson na yun ay ito nakakatulong sa amin. So dahil doon ay nag-usap ang Diyos sa akin sa mga taong iyon na akala ko ay walang nakikinig, walang nanonood at walang nabibless sa ginagawa kong ministry ito. Sila pala ay nakaabang, naghihintay na makinig na mensahe. Bagamat ang iba po ay hindi makasabay ng live streaming sa akin sapagkat itong oras nito marahil ang ibang mga Kristiyano ay may kanya-kanya silang gawain sa kanilang church nakasabay ng oras ng ating live streaming. Subalit ang iba naman kahit ito ay replay na lang ay pwede nilang panoorin at makatanggap sila ng mensahe mula sa Diyos. So, oras dito ay binigyan ko ng pamagat ang ating mensahe. Ang pamagat niya ay how to obtain justice from God. Paano tayo makakatamo ng hustisya mula sa ating Diyos. Ang ating teksto ay ating matatagpuan sa Lucas Kapitulo 18, talatang 1 hanggang 8. Ulitin ko po, ang ating pong teksto ay nasa Luke chapter 18, verse 1 to 8. Sa Tagalog ko siya babasahin. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungan inihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila'y kanyang paghihintayin, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungang, ngunit sa pagbabalik ng anak ng Diyos, may daratnan pa kayang siyang mga taong may pananampalataya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Amen. We live in a world filled with injustice, where evil seems to prosper, truth is silenced, and the righteous are oppressed. Many people cry out for justice, but human system often fail to deliver. However, there is one who never fails to do what is right. It is our God, the righteous judge of all the earth. Amen. Tulad ng ating binasang teksto, ay merong isang hukom na walang takot sa Diyos at walang kinikilalang tao. Subalit merong isang biyudang pupunta sa kanya at humihingi ng katarungan. Sa mahabang panahon na hindi tumigil ang biyudang ito sa kakabalik sa isang hukom na ito upang humingi ng katarungan, at dumating yung oras na itong hukom na ito ay ibinigay ang katarungang inihingi ng biyudang ito. At sinabi din ng ating Panginoon Kristo, kung ang masamang hukom nito,
kung ang hukom nito na walang takot sa Diyos at walang kinikilang tao, ay ibinigay niya ang katarungan, ang hustisya, inihingi ng byuda, gaano pa kaya ang kanyang mga lingkod na sinaktan, pinahirapan, at tinanggalan ng ministry, na humihingi ng hustisya, humihingi ng katarungan, at itong ating binasang teksto ay nagbibigay ang Panginoon Jesucristo ng katiyakan na bibigyan sila ng katarungan, ng hustisya, lalo na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod na sinaktan, siniraan, tinanggalan ng ministry. Kaya po, kung tayo'y naghahanap ng katarungan sa mundong ito, minsan ang hirap kumuha ng katarungan, ang hirap kumuha ng hustisya. Siguro napapansin ninyo sa ating bansa ngayon, sa pamumuno ng ating presidente, ay laganap, arap-arapan ang corruption sa ating bansa. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, kundi trilyon-trilyon ang nawawala sa ating bansa, na kung saan ito po ay dapat ay para sa mga tao, sa mga flood control, sa kanilang mga corruption na kanilang ginagawa. Maraming mga tao na mamatay, maraming mga tao na gugutom, maraming mga tao na binabaha. Lalo na itong nakaraang bagyong si Tino, doon sa Cebu, napakaraming mga tao namatay. Maraming mga tao na wala ng bahay. At ngayon parating pa ang isa pang bagyo na tinatawag na Uwan, na ngayon kasali ang Central Luzon. At ngayon ay nando po sa Catanduanes, sa Bicol, ang bagyong ito. Ayon po sa Pag-asa, sigurado may mga taong malulunod, masasaktan, mawalan ng bahay, mawalan ng bubong, babahayin. Ngayon, maraming mga tao sumisigaw ng katarungan. Sumisigaw sila ng hustisya. Nasaan ang hustisya sa bansang Pilipinas? Nakakalungkot man ang mga nanungkulan. Ang kanila pong priority, ang kanilang sariling political career. Yung kanilang mga kalaban sa kanilang politika, ang kanilang tinitira, na gustong ipakulong, gustong tanggalin sa kanilang daan, hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga tao, kaya sila nakaupo sa posisyon, sa anumang posisyon sa ating bansa, upang sila ay maglingkod sa mga tao, subalit wala silang ibang inisip kundi kanilang sarili na magnakaw ng pera ng ating bansa. At ngayon, marami mga tao humingi ng hustisya, ng katarungan para dito, pero wala tayong makuha ng hustisya sapagkat ang mga nakaupo, sila ang gumagawa ng sariling hustisya. Sila ang mga nagbe-broke ng batas ng Pilipinas. Kapatid, wala tayong ibang magawa kundi ipanalangin na lang sila. Hindi magtatagal, ang Diyos ay magbibigay ng hustisya. Hindi magtatagal, ang Diyos ay magbibigay ng katarungan para sa mga Pilipino, para sa ating bansa. At itong mga taong nangurap, itong mga taong nagnakaw ng kaban-kaban ng pera ng ating bansa, sila rin ay mamamatay at ni singko wala silang dadalhin sa kanilang kamatayan at sila'y parusahan doon sa impyerno. Mga kapatid, ang ating katanungan ngayon, the question is not whether God can bring justice, but how we can obtain justice from God. Ito ang ating inahanap. Hindi man natin makukuha ang hustisya sa mundo ito. Pero ang Diyos ang siyang gagawa ng hustisya. Siya ang mag-judge sa mga taong ito na nakit sa atin, nagnakaw ng kaban-kaban sa ating bayan. Jesus answered this through a
story, the parable of the persistent widow, showing that justice comes to those who approach God with faith, persistence, and righteous. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay naghahanap ng hustisya, ng katarungan, ang Diyos na ating hukom, ang ating lalapitan na tulad ng itong sa parable ng ating Panginoon Kristo, isang widow na lumapit sa isang hukom. Ganun din ang gagawin natin, lalapit tayo sa Diyos na may panampalataya, maging masigasig, at maging matuwid sa kanyang harapan, at siguradong bibigyan tayo ng katarungan ng Diyos. So, ang tanong natin ngayon, how to obtain justice from God. Number 1, recognize God as the righteous judge. Ang unang-unang nating gagawin ay ating kilalanin ang Diyos natin, ang siyang matuwid na hukom, nang siyang mag-judge sa mga taong sumira, nanakit sa atin, sa mga taong nagnakaw sa ating bansa. Dito sa Luke chapter 18 verse 7 ang sabi, ngayon ipagkakaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila'y kaya'y paghihintayin niya na matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Kapatid, malinaw na malinaw sa ating teksto, ang Diyos ay binibigyan tayo ng assurance na tayo bibigyan ng ustisya na katarungan sa mga taong umapi sa atin. So, number 1, we need to recognize God as the righteous judge. Ang sabi ng Psalms chapter 7 verse 11, God is a righteous God, a God who displays His wrath every day. Ang Diyos ay di siya tulad ng tao na kapag siya ay naghukom, na siya ay nagbigay ng katarungan ayon sa kanyang kapangyarihan, it is because of His sovereign God, because of His sovereign power. God knows everything. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 13, ang lahat ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos at sa Kanya tayo magsusulit. Wala tayong pwedeng itago, wala tayong pwedeng ilihim sa mundo ito. Lahat ay alam ng Diyos, iniisip mo pa lamang, gagawin mo pa lamang, alam ng Diyos ang lahat ng iyan. Hindi tulad ng mga hukom sa ating bansa sa mundong ito. Sila ay nababayaran, sila ay naimpluwensya ng ating ng mga politika. Kaya ang hirap po humingi ng justisya dito sa mundong ito. Kaya tanging ang Diyos lamang ang matuwid na hukom na pwede nating lapitan at magbigay ng hustisya, ng katarungan para sa ating mga inapi, para sa mga tao, sinaktan ng mga tao, na akala nila sila nagtagumpay, sila ay nagtagumpay sa pang-aapi sa atin. Tandaan po natin, God's justice is perfect. Human judges can be biased and deceive, but God cannot be bribed, pulled, or mistaken. Tulad ng sinabi ko, maraming mahukom, mga bias sila, mga mandaraya o nadadaya sila. Sila po'y nababayaran, sila'y mga hangal, sila'y nagkakamali. Pero ang Diyos natin, kailanman, hindi siya pwedeng bayaran, hindi siya pwedeng impluwensyahan. Ang Diyos natin, ang kanyang paghukom ay perfect. His judgment is not based on appearance, but on the truth of the heart. Yung mga tao dito ay pwedeng dayain ang mga ebidensya. Pwedeng gumawa ng mga false witnesses. Pero ang Diyos ay hindi po natin siya pwedeng dayain,
Hindi natin pwedeng lokohin ang ating Diyos. He judges with righteousness because He knows all things, the visible and the hidden. Sapagkat alam niya ang lahat, wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Ang man, ito po isang ilustrasyon. A man may hide his sin from others, but never from God. His eyes in the dark, what men overlook in daylight. Ang tao po ay pwede niyang itago ang kanyang kasalanan sa ibang tao. Ang tao ay pwede niyang lokohin ang ibang tao. Minsan nakakalungkot. Ito mga nangurap sa ating bansa na sila po yung pinaka number one na guilty na nangurap sa ating bansa. Ito mga congressman na ito. Pagkatapos, papalabas nila sa sila pa yung biktima. Palabas pa nila na sila pa yung mag-star witness. Ang kakapal na kanilang mga mukha, mga mandaraya, manloloko. Yung kanilang kasalanan ay kayang itago. Ginagamit yung mga kapwa politiko para itago yung kanilang pangurap. Kaya nilang bayaran ang mga kapwa politiko nila para itago ang kanilang pagnanakaw sa ating bansa. Subalit ang Diyos, alam niya ang mga totoong pangyayari. Wala tayong pwedeng itago, wala tayong pwedeng lihim sa mga pangyayari sa mundo ito. Let us live with the awareness that God sees and will judge every act, word, and motive. Kaya mabuhay po tayo na meron tayong awareness na ilagay natin sa ating isipan, sa ating puso, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating mga motibo, alam lahat yan ng ating Diyos. At mula dyan ay ang Diyos ay tayo kanyang uhukuman. Tayo kanyang i-judge sa araw ng kanyang pagbabalik. God defends the righteous and punish the wicked. Ang sabi ng Psalms chapter 9 verse 7 to 8, but the Lord shall endure forever. He hath prepared his throne for judgment, and he shall judge the world with righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness. Ang ating Panginoon Jesucristo ay kanyang didepensahan. Bibigyan ng katarungan yung mga taong matuwid at kanyang parusahan yung mga taong masama. Kaya kapatid, kung isa ka sa mga taong inapi, isa ka sa mga taong sinaktan, isa ka sa mga taong tinanggalan ng ministry, ngayon, I encourage you. God defends the righteous and punishes the wicked. May araw din sila. May araw din sila sa Diyos. Yung mga corrupt na yan, may araw din sila sa Diyos. Parusahan sila din ng Diyos. The righteous may be oppressed for a season, but God will vindicate them in His time. Marahil ng mga tuwid ngayon ay nahihirapan, nasasaktan. Panahon na ito, tandaan natin ang lahat ng pangyayari sa mundo ito ay may panahon ng Diyos. Marahil panahon dito ng mga matuwid na tayo kanilang sinasaktan, tayo nasasaktan, but God will vindicate them in His time. Darating din ang panahon, bibigyan tayo ng katarungan ng Diyos. Pag-ihigantihan din tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng katarungan ng Diyos. The wicked may appear victorious, but their success is temporary. Kaya po yung mga taong nag-api sa atin, yung mga taong nagtanggal sa atin ng ministry, marahil sila tuwan-tuwa ngayon. Sila ay akala ng tagumpay sila, but their success, but their victories is just temporary.
Pero yung parusa ng Diyos sa kanila ay walang hanggan. Marahil sa mundo ito ay nagbibiba sila. Nakala nila ay nagtagumpay sila. Akala nila sila yumaman. Tingnan niyo po yung mga corrupt na yan. Nakabili na maraming helicopter, nakabili na maraming eroplano, nakabili na maraming property. Nung sila ay tanungin, hindi nila daw property. Napakadali sa kanila, napakanormal sa kanila ang magsinungaling, sapagkat likas sa kanilang kasinungalingan at sila yung mga anak ni Satanas dahil ang kanilang ama ay sinungaling. Iyan ay walang iba kundi si Satanas. God's justice may seem delayed, but it is never denied. Marahil yung katarungan, yung justisya na ibibigay ng Diyos para sa atin, marahil ang tingin natin ay delayed, pero never denied. Let us wait the perfect time of God for them. Ayan po natin ng Diyos yung kanyang sariling oras. Ayan natin yung perfect time ng Diyos ang siyang malaig sa buhay po natin. Huwag po natin utusan ng Diyos. Huwag natin bigyan ng time frame ang Diyos para sa ating katarungan. Just allow God to do His part. Just allow God to do His power para tayo po ay kanyang bigyan ng katarungan. Bibigyan po natin example sa Biblia. Think of Joseph. Siguro alam po ninyo sa Old Testament ay meron pong pangalang Joseph the Dreamer. Ito yung pangalawang bunsong anak ni Israel o ni Jacob. Siya po ay nagkaroon po ng masakit na karanasan ginawa ng kanyang magkapatid. Una, siya ay nagkaroon ng inggit na kanyang mga kapatid sa kanya sapagkat siya'y paboritong anak ng kanyang ama. At isang araw, siya'y naghatid ng pagkain sa kanyang kapatid, itinapon siya sa balon. At yung damit niya ay nilagay ng mga dugo ng mga hayop at pinakita nila sa kanilang ama na siya'y patay na. Pagkatapos siya'y binanta sa mga tagang Ismailita. At pagdating doon ay nabili siya ng isang tao at siya inaccused na kanyang asawa at pinakulong siya. So, Joseph was falsely accused and in prison. Yet God later exalted him to power. His story proves that heaven keeps record even when the earth forgets. Mahabang panahon, hindi po 24 hours, hindi 1 week, hindi isang buwan, bago nakamtan ni Joseph the Dreamer yung katarungan mula sa Diyos. Dumating ang araw, kanyang mga kapatid ay lumuhod sa kanyang harapan at humingi ng kapatawaran at pinatawad sila ni Joseph. Mula sa kanyang pagkakakulong, siya'y binigyan ng vindication ng Diyos at binigyan siya ng kapangyarihang posisyon sa Ehipto at siya'y naging gobernador ng mga gobernador. Pinagkatiwalaan siya ng Paraon. So, tingnan po natin, siya po ay pinagpala ng Diyos sa bandang huli. Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa atin. Do not seek revenge. Leave judgment to God. Trust that He will settle every account with fairness. Ibigay po natin sa Diyos ang sama na loob natin, ang sakit na loob natin, ang ginawa sa atin. Just allow God to judge them. Do not revenge. Huwag po tayo maghiganti sa kanila. Ayaw natin ng Diyos ang siya magganti para sa atin sapagkat pangako din ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang maghiganti. Ako ang maghiganti para sa iyo. God will hold every person accountable. Lahat yan. Lahat na manguwapi sa iyo. Lahat na mga nanakit sa iyo. Kilala ng Diyos yan. Hindi yan palagpasin ng Diyos. Darating araw, parusahan sila ng ating Diyos. Hallelujah. Sabi ng Romans chapter 14, verse 12. So then every one of us shall give account of himself to God. Every thought, word, and deed will be brought before His throne. Medyo basahin kaya nakatapos. Amen. So malinaw.
lahat ng mga iniisip, lahat ng mga sinasabi, lahat ng ginawa, ito ay nakakarating sa trono ng Diyos. Those who rejected His mercy will face His wrath. Lahat ng mga ayaw magsisi, ayaw magpatawad, ayaw magpakumbaba, yung mga patuloy na gumagawa ng kasalanan, sila ay hindi makakalampas sa puot at galit ng ating Diyos. Those who accepted this grace through Jesus Christ will reward them. Amen. Sila po ay bibigyan ng katarungan ng ating Diyos. Isa naman ilustrasyon. In human courts, evidence can be missing. But before God, nothing is missing and nothing is hidden. Sa korte natin ito, pwede po nilang sunugin ang mga ebidensya. Kagaya po ngayon na nangyari sa DPWH. Isipin mo, nasunog yung mga computer doon. At ang sinasabi po nila, nag-init daw, nag-overheat yung mga computer. Ayon po sa mga IT expert, yung mga magaling sa computer, mga computer engineering, kailanman hindi nag-overheat at nasusunog ang mga computers. Pwede siya mag-shutdown, pero hindi siya pwedeng masunog. Kaya po, sa panahon ito, yung mga gumagawa ng corrupt na ito, ay kaya nilang sunugin, kaya nilang itago ang mga ebidensya laban sa kanila. Pero sa Diyos, kailanman ay hindi pwedeng itago ang mga ebidensya. Lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Now is the time to live righteously. Repent sincerely and serve faithfully before we stand before His judgment seat. Kaya mga kapatid, kayo mga pastor, kayo mga leader ng church na nanakit, nagtanggal ng ministry sa isang pastor, nakala nyo kayo nagtagumpay na. Kung hindi kayo magsisisi, kung hindi kayo magpapakumbaba, aharap din kayo sa judgment seat ng Panginoong Diyos. Ahatulang kayo sa kanyang ginawa. Lahat ng ginawa nyo dito na kayo naglilingkod, masusunog lahat yan at makikita na ito'y pure at totoo ang inyong paglilingkod. Brothers and sisters, let me encourage you. If you are in Christ, you have nothing to fear. Only rewards to gain. If you reject Christ, you face the righteous judgment of the one who once died to save you. Kapatid, sa ngayon, kaibigan natin si Jesus. Siya po'y namamagitan sa atin. Subalit itong ating kaibigan ito, siya rin ang mag-judge sa atin. Kung ikaw ay nabubuhay na matuwid, nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka dapat matakot humarap sa judgment throne ng ating Diyos. At ikaw ay bibigyan ng korona ng tagumpay. Imbes na ito'y parusa. Pangalawang punto na makita natin how to obtain justice from God. Number 2, approach God with persistent prayer. Ang sabi ng ating teksto sa Luke 18 verse 3, sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang inihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapuntan niya rito.
Kapatid, tulad ng widow nito, siya po ay patuloy, masigasig, araw-araw, lumalapit, umigi ng katarungan doon sa hukom. Ganyan din po tayo sa pamamagitan ng ating panalangin. Araw-araw tayo lumapit sa Diyos at humingi ng katarungan, ng hustisya sa Diyos, na mga tao na nakit sa mga tao na nira sa atin, sa mga tao na tanggal sa atin ng ministry. Patuloy tayo lumapit sa Diyos. Patuloy natin silang ilapit sa Diyos. The widow had no earthly power, no husband, no influence, no money. Yet, she had one weapon, and that is persistence. She refused to give up. God honors persistent prayer, not because we twist His arms, but because persistence shows our faith and dependence on Him. Tingnan po ninyo, dati itong widow nito. I-apply natin ito sa panahon natin. Tayo mga inapi, tayo mga sinaktan, we don't have power to revenge. We don't have money to revenge. We don't have influence to revenge. One thing that we need to have, and that is the persistence in prayer. Maging masigas tayo sa panalangin, sa paglapit natin sa Diyos, at patuloy tayong sisigaw ng katarungan, ng hustisya sa mga tao na nakit sa atin. Ganyan din ang gagawin natin para sa ating bansa. Tayo po'y sisigaw, lalapit sa Diyos, maging persistent tayo sa panalangin at idulog sa Diyos yung mga taong nangurakot sa ating bansa, sa mga taong na kumuha ng maraming pera sa ating bansa. Maraming mga taong nasasaktan ngayon. They don't have power. They don't have money. They don't have influence para magiganti sa mga taong nakaupo, sa mga taong nangurakot ng pera ng ating bansa. But one thing that we have, mga kapatid, we have the persistence of prayer. Believe that there is power in prayer. Atin pong nilalapit sa Diyos lahat ng ating inaing. At ang Diyos ay nakikinig po sa atin. Tingnan po natin si Daniel. When Daniel prayed, the answer was delayed for 21 days because of spiritual warfare. Yet, Daniel did not quit. The answer came. Mga kapatid, tingnan niyo si Daniel. Siya po ay dumalangin sa Diyos. At meron siyang hinihingi sa Diyos. Pero kanyang hinihingi ay the delay ng 21 days. Sapagkat yung may dala ng balita na isang anghel ay ginambala ni Lucifer sa heavenly world. At yung pong sagot ay na-delay. And yet, Daniel did not quit. At dumating yung kanyang kasagutan ng panalangin. Kaya kapatid, kung tayo nanalangin at wala pang tugon ng Diyos, huwag tayo titigil sa panalangin. Kung tayo humingi ng katarungan, huwag tayo titigil sa kahingi ng katarungan sa Diyos. At tayo po hingi ng katarungan para sa ating bansa, para sa mga tao na nakit sa atin. Darating ang araw ang Diyos, ibibigay niya kasagutan ng ating mga panalangin. Amen. When injustice rises, whether false accusation, oppression, or mistreatment, don't give up praying. Justice delayed is not justice denied. When God is your judge, amen. Huwag po natin isipin, ang Diyos ay hindi niya tayo bibigyan ng hustisya. Marahil ngayon dumaranas tayo ng false accusation, oppression, mistreatment. But don't give up in prayer. Marahil yung justisya para sa atin na delay na. Pero darating ang panahon,
ibibigay ng Diyos sa atin yan. Why God honors persistent prayer? It develops our character. Ito po sa ating pong patuloy nating panalangin, ito po'y nade-develop yung ating character. Character na tulad ng ating Panginoon Kristo. Amen. And number 2, persistent prayer teaches patience, perseverance, and trust. Ito po yung gusto i-develop sa atin ng Diyos. And number 3, why God honors persistent prayer? It strengthens spiritual maturity and dependence on God. Lalo niya pinapalakas ang ating spiritual life sa ating patuloy pagiging masigasig sa paglapit sa Diyos sa pamagitan ng ating panalangin. Biblical example of persistent prayer. Si Hannah prayed earnestly for a child sa 1 Samuel chapter 1 sapagkat siya'y umihingi ng katarungan na ito kanyang asawa na si Elkanah, hindi siya mabuntis, hindi siya magkaroon ng anak. Subalit yung kanyang kapatid na nagkaroon ng maraming anak, siya wala. At siya naging persistent sa panalangin hanggang sa tugunin siya ng Diyos. Si Elijah prayed seven times for rain. Nanalangin siya 7 ulit na panalangin na dumating yung ulan at dumating nga yung ulan. Si Daniel prayed daily despite opposition. Pinipigilan siyang huwag manalangin sapagkat ang sino mahuli sa pagmanalangin, itatapos siya sa mga leyon. Subalit si Daniel ay patuloy siyang nanalangin. Hindi siya natakot sa lumang parusang ibibigay sa kanya. Si Jesus Christ prayed in Gethsemane until victory came. Alam niya ang mangyayari sa kanya. Siya'y parusahan, siya'y papapos sa krus. Subalit hindi siya tumingin sa panalangin. Ang sabi niya sa kanyang mga lagad, hindi ba kayo pwedeng magpuyat at manalangin maski isang oras man lang? Sapagkat sa panalangin ay makakamit po natin ang tagumpay mula sa ating Diyos. All of keep praying and God answered. Amen. Number 3, makita natin how to obtain justice from God. Present your case to God with righteousness. I-present mo sa Kanya, ilapit mo sa Kanya, idulog mo sa Kanya itong kaso mo sa Diyos. Luke 18:3, sa lungsod din iyon ay may isang biyuda. Lagi siya pupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ko ng katarungan sa aking usapin. So itong babae ito, nilapit niya yung kanyang kaso sa isang hukom. Sa kanyang usapin, hindi binanggit anong usapin, ano bang hinihingi niya klaseng katarungan. Pero inilapit niya ito sa hukom. Araw-araw niyang inilalapit persistently. Nilalapit niya sa kanyang sa hukom. Hindi siya nag-give up. Hindi siya tumigil hanggang sa ibigay ang katarungan na kanyang hinihingi. Many pray for justice but live in sin, and sin blocks divine intervention. Marami na nanalangin, humingi ng katarungan, pero ikaw ay namumuhay sa kasalanan, hindi rin ibibigay ng Diyos ang inyong kahilingan katarungan. Kasi ikaw ay nagbabalak na magganti. Ikaw ay naninira din sa mga tao na nanira sa iyo. Parang pareho na rin kayo. Kailangan kang maging matuwid. Kailangan sumunod sa kalooban ng Diyos. And then God will answer your prayer. God is not partial. We will not fight for those whose heart are unclean. Huwag mong isipin na kampihan ka ng Diyos. Huwag mong isipin na Diyos ay sa side mo kung marumi ang puso mo, kung ikay gumagawa ng masama. The key to obtaining justice is not just crying out, but standing upright before God. Kailangan ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit na ikaw umiiyak, kailangan ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Kapag ikaw ay nakita ng Diyos, ang katuwiran mo, ang kabanalan mo,
tutukunin ka ng Diyos sa iyong kahilingan. When we repent and walk in integrity, our prayers gain divine attention. Righteousness gives us boldness to stand before God's throne of grace. Kaya kapatid, kailangan po nating mag-repent. Aminin po natin. Kaya nangyari yan, marami pagkakamali tayo. Marami rin tayo nagawang mali. Pero tayo po humingi ng tawad. Tayo humingi ng tawad sa Diyos. Tayo humingi ng tawad sa tao na saktan natin. And then, tayo pinapatawad ng Diyos. Kung hindi ka man patawarin ng tao kung saan ka nagkamali, ang Diyos nang bahala sa Kanya. What is important? Ikaw ay nagpatawad, ikaw humingi ng tawad, at yung side ng Diyos ay makukuha mo. God invites us to represent our case. Tayo po'y inimbitahan niya. I-present sa Kanya yung case natin. He invites us to reason with Him, not argue arrogantly, but to speak with confidence in His covenant. Bagamat alam ng Diyos ang lahat, pero gusto ng Diyos kausapin tayo through prayer. Kaya dito, hindi mo kailangan ng formal prayer. Just present to God. Sabi mo, kwento mo sa Kanya. Sabi mo naman ang puso mo. Sabi mo lahat sa Kanya, wala kang pwedeng itago. Umamin ka na. Sabi mo sa Kanya sa Diyos. At ang Diyos ay kaya tutugunin ang iyong panalangin. This is a divine courtroom. God is the judge and we are the petitioners. Kapag tayo ay nasa kwarto natin at tayo po'y nakaluhod, nanalangin, we are in the divine courtroom. And God is the judge. Tayo po'y mga petitioners at alam ng Diyos kung paano tayo bigyan ng katarungan. Example, when Abraham stood before God for Sodom, sabi sa Genesis 18, he reasoned with the Lord based on God's character. Will not the judge of all the earth do right? Abraham presented his case with humility and faith. Patatandaan po natin kwento dito. Ang Diyos ay nakipag-reasoning sa Diyos. Wawasakin niyo ba ang Sodoma kapag meron pong 100 taong matuwid doon? Ang sabi ng Diyos, hindi. Hindi ko wawasakin ang Sodoma dahil sa mga taong 100 matuwid na tao. Muli at nagtanong si Abraham, kung merong 50 na lang, 50 na lang, wawasakin na po ba niyo ang Sodoma? Hindi. Kahit yung 50 na yan, dahil sa kanila hindi ko wawasakin ang Sodoma. Kung 30 na lang po, wawasakin po ninyo ang Sodoma, Gomorrah? Hindi. Dahil sa 30 na yan. So, sa madaling salita, pinresent ni Abraham ang kanyang case sa Diyos at nakipag-reasoning. Sa madaling salita, ang natitira na lang tao matuwid doon ay isa na lang, yung kanyang pamangkin, si Lot. At ang ginawa ni Abraham ay kinausap ng Diyos, ng Diyos si Lot, nagpadala ng anghel upang iligtas sila. At nung makalis na doon si Lot, doon nasunog, nagunaw ang Sodom at Gomorrah. Present your case intelligently, reminding God of His promises, His word, and His mercy. Tandaan po natin, malaki ang pangako ng Diyos sa atin. Yung kanyang biyaya, yung kanyang habag, ang siya mananayig sapagkat ito'y character ng Diyos sa atin. God will vindicate the righteousness. Ito po yung ating panghahawakan, mga kapatid. Kung ikaw ay naghahanap ng justisya, na katarungan sa mga tao, nakapi, nanakit, nanira, nagtanggal siya ng ministry, God will vindicate the righteous. When you stand before God in righteousness, you will not be denied. Amen. Amen. Praise God. God will defend you against false accusations, restore what was lost, and give you divine favor. Alam niyo po, napakalaki na nawala sa akin. Nagsuffer ako ng gusto.
They accuse me. They remove all my ministry. It hurts me so much. Apektado yung pamilya ko, income namin, finances namin. Apektado lahat. Apektado yung spiritual life. Ang sakit. Pero God has more than 8,000 promises in the Bible. He promised us to restore what was lost. Kagaya ng nangyari kay Job. Ni-restore ng Diyos na nawala sa kanya. God restored his health. Yung kanyang nawalang mga anak, binalik ng Diyos. Yung kanyang kayamanan, binalik ng Diyos na doble-doble yung nawala sa kanya. Ito yung mga mensahe binibigay sa akin ng mga pastor. They are encouraging me. They give me a word of encouragement. At sabi nila, mas gagamitin ka ng Diyos ng mas higit pa sa ginawa mo dati. And I'm still waiting. And I am not waiting. And I believe in due time, in God's timing, yung mga mensahe binibigay sa akin ay tatanggapin ko. Sapagkat ang Diyos nag-uusap sa atin sa kanyang salita at maging sa mga righteous people, God was talking to us. Kagaya po, example, Daniel. Daniel prayed righteously and God delivered him from the lion's den. Si Daniel po ay patuloy siya nanalangin. At nung itapos siya sa mga leyon, hindi siya sinaktan ng mga leyon, iniligtas siya ng Diyos. Job maintained his integrity and God restored him double. Hannah presented her case in tears but in righteousness and God gave her Samuel. Amen. Conclusion na po tayo. When you face injustice, trust God's righteousness. Pray persistently. Live righteously. Hold your faith firmly. Justice from God. Justice from God is not obtained by force, but by faith. It is not granted to be proud, but to the persistent. It is not earned by works, but given by grace through prayer. Ang sabi ng Isaiah 30 verse 18, for the Lord is a God of justice. Blessed are those who wait for Him. Amen. Kapatid, ito po yung ating pinaka-outline. How to obtain justice from God? Recognize God as the righteous judge. Approach God with persistent prayer. Present your case to God with righteousness. Nawa sa mensahe ito ay na-encourage po kayo. Lalo na kayo po mga naghahanap ng katarungan, ng justisya. Ito po ang salita ng Diyos. Itong mensahe ito ay nagbigay din sa akin ng encouragement. Ito rin po mensahe ito nagpalakas sa akin. At ito rin po magpapalakas sa inyo. Itong nangyari sa ating bansa ngayon, itong mga korap na ito, ilapit natin sila sa Diyos. Parusahan sila ng Diyos. So, ito tayo mananalangin. Ipanalangin po natin ngayon parating po ang bagyong Uwan. Naway ingatan ng Diyos ang lahat ng tao. Naway parusahan ng Diyos yung mga taong nangurap sa ating bansa. Panalangin po natin patuloy ang aking kapatid na si Kuya Jack, na siya po ngayon ay mula po sa stage 1 na cancer sa kanya po tumubong bukol sa loob na kanyang ilong, ay naging stage 4 na po ngayon. Dalangin po natin ang kalooban ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. At kung sino po sa inyo ang meron pong prayer request, kayo po ay aking ipanalangin. Tayo po yumuko at manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong salita na amin pong pinagbulay-bulayan,
na kaming lahat na mga sinaktan, nasaktan, siniraan, nawala ng ministry, we are looking for a justice. Now, ito pong tanong namin ngayon, how to obtain justice from God. At ngayon, mula po sa iyong salita sa Luke chapter 18, verse 1 to 8, ay nakita po namin itong 3 punto na pwede natin i-apply sa aming buhay. We need to recognize God as the righteous judge. We need to approach God with persistent prayer. We need to present our case to God with righteousness. Dalahin ko po ang mensahe mo ito, itanim mo sa puso naming lahat na mga humingi ng justisya mula sa Diyos. Ang aming bansa ngayon ay katakot-takot ang corruption na nangyayari ngayon. Itong mga nakaupo, mga politika mula sa aming presidente, mga congressman, ombudsman, sa justisya namin lahat ay puro mga corrupt ngayon. Panginoon, alam mo ang mga totoong kwento. Alam mo paano sila nagnakaw ng pera ng bansa. Imbes na magawa po, lalo na yung mga flood control, naging substandard, naging ghost project ang mga ito at maraming mga binabaka, nalulunod, maraming namamatay, maraming nagugutom dahil sa mga corrupt na taong ito. Naghahanap kami ng justisya, subalit ang aming justisya dito ay nagiging injustice sapagkat yung mga nakaupo ay mga evil, O Diyos. Ang tanging magawa po namin, dulog sila sa iyo. At ikaw, Diyos, ang siyang magpaparusa at mananakit sa kanila, magpaparusa sa kanila. Inyo pong ibubulgar ang ginagawa nilang kalokohan, ang ginagawa ng pagdanakaw ng pera ng aming bansa. Tulungan mo nawa ang mga tao na api. Tulungan mo nawa ang mga tao naghihirap mo, Diyos. Lalo na katakot-takot na mga paghihirap dumarating ngayon. Ang kalamidad dumarating na isang sign na ikaw ay malapit ng dumating. Nawa maraming mga tao ay makapag-isip-isip, makapagbulay-bulay na kanilang sasabihin, we need God, we need Jesus. Tanging siya lamang ang makakatulong sa aming sitwasyon. Nawa sa sitwasyon ito, matutong manampalataya mga tao kumilala sa iyo. Panginoon, proteksyonan mo ang aming bansa sa parating na super typhoon na bagyo na si Juan. Lord, ingatan mo kami lahat, Panginoon. Dadanahin ko po ang aking si Kuya Jack, na ngayon, mula sa stage 1, naging stage 4 na po yung cancer niya. Lord, walang imposible sa iyo. Touch. Palakasin mo kanyang panampalataya sa iyo. Matuto siyang tumawag sa iyo. Matuto siyang manalangin. Patuloy siyang magdepende sa iyo. Tulungan mo siya, Panginoon. In the name of Jesus, iligtas mo po siya, Panginoon. In the name of Jesus. Lord, dalayan ko po sa mga nakikinig na may problema. Kilala mo sila. Ikaw magbigay ng solusyon sa kanilang problema. Dalayan ko po yung mga tao naghahanap ng justisya. Bigyan mo sila ng katarungan at justisya, Panginoon, sa ginawa sa kanila. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo, salita mo sa buhay namin. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin. Lord, i-bless mo po ang aking pamilya, ang aking mga anak, si AJ, si Charis, si Jaire, si Jello, at ang aking asawa, Sister Ket. Continue to provide our needs financially. Lord, alam niyo po, 10 months na ngayon, wala po akong income, regular income. But I thank you, Lord, you provide our needs. Hindi ka nagkukulang, nakakaraos kami sa araw-araw ng aming pagkain because you provide. But I pray, Lord, please open doors para sa inyong lingkod na magkapagpisa na ako ng isang church ng ministry. Let your will be done, O God. Continue to strengthen your servant. Palakasin mo po ang aking spiritual life. Palakasin mo po ang aking physical na katawan. Tulungan niyo po ako, Lord, na gawin ang kalooban mo. Continue to provide our needs. Sa lahat ng gusto magbigay, Panginoon, ng donation, ng offering para sa ministry to bless them. Ibalik mo sa kanila siksik-liglig, umaapaw ang ating pagbibigay para sa gawain ito, Lord. Maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakikinig.
sa araw dito hanggang sa susunod na linggo. Mag-ingat po tayo. Ngayon, palapit na po yung bagyong Kuwan. At mag-ingat po tayo. God bless you po. Amen. Thank you.